So ang pasyente natin ngayon guys ay Canon E570 E4570. Yan guys. So problema niya ay not feeding ano. So meron ditong dinala sa atin na natanggal na parts. So yan natanggal. So malamang dito guys may na-misalign na gear kasi yung story nito nag paper jam, then hinila yung papel siguro na puwersa, so natanggal yung gear kaya hindi na siya nag-feed. So yun yung gagawin natin ngayon guys. So panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para may idea kayo kung paano gawin yung mga ganitong klaseng trouble. So naging problema nito ay nag paper jam, tapos hindi naging tama yung pagkakalas ng papel. So nangyari sa kanya na-misalign yung mga mechanism dito sa loob. So ingat tayo guys pagka magpo-pull out tayo ng mga nag-jam na paper sa printer natin, kasi pag nagkamali tayo maaaring may ma-damage tayo. Tulad nito, ayaw na siyang mag-feed. So nung binuksan na natin to, tinanggal natin tong feeding system niya dito sa bandang likod. So nakita natin mayroong nawala sa alignment ng mga gears, no? So careful tayo next time guys. Ito yung gagawin natin ngayon. Try natin siyang ayusin. So kunin muna natin yung guys, di ko na na-videohan to nung kinalas ko, no? So madali lang naman siyang kalasin. At kunin natin tong parts na na-misalign. Ito. Pakita ko sa inyo. Ito guys, ayan o. Yan yung gear na nawala sa alignment. So hanapin pa natin kung saan siya nakaposisyon. First time tayo magbaklas ng ganitong model, E4570. Ayun, so good morning sa inyo, shoutout sa inyo guys. Na-miss nyo ba ako mag-live? Ayan. Okay. So ito yung pagtsatsaga natin gawin ngayon. Nag-aaralan natin kung saan nanggaling yung walang parts na yan. Baklasin itong card na ito para ma-access natin. So yung mga ganitong model guys, medyo tricky siyang baklasin kasi nga first time natin, no? Wala tayong makitang video nito sa internet. So pagka mga ganitong sitwasyon, so wala tayong choice kundi pag-aralan natin siyang i-dismantle. So ingat lang tayo kasi baka hindi natin siya matandaan kung paano natin siya kinalas, no? Yan. So ito guys, natanggal na natin yung paper tray. So ito yung misalign na parts, dito yung nakalagay eh. So ito ngayon ang ating gagawin. Ayan. So natin kung saan siya nakalagay. So malamang doon siya. So konektado siya doon. Tayo try natin gamitan ng naiwabang alambre, magnet wire. Ugad na lang ba na rin, ginagawa na yan para gaya pa yung mga kamay. Ganyan talaga. Spelling nga ito.
Okay, so yun. Naremedyohan na natin guys. So medyo okay na siya ngayon. Ayun, so naremedyohan na natin to guys kasi wala tayong pamalit. O-orderan din natin to kung sakaling gusto ng may-ari na palitan na ng assembly. So kaya lang wala tayong makikita pang piyesa kagad dito. Yun guys. So yun yung remedyong ginawa natin. Kita nyo yung alambre na yan. Sinaputol na yung lock natin. So linagyan lang natin sa temporary solution. Sensya na kayo sa asong maingay. May mga tao. So temporary solution lang. So hanapan muna natin siya ng parts para magamit lang muna siya. Then tingnan natin kung may mabibili tayo dito sa Pinas. So tingin ko wala. So normally Canon Center or China. So hintay tayo ng mga 1 week dito kung sakaling mag-order. Ayun, for the meantime guys, babalik ko na to. At sasara ko na ulit itong printer na to. Ayan. So balik na natin sa dati. Matesting na natin siya. So magandang morning sa inyo guys. So pasensya na kayo at ayan, hindi tayo masyadong naka-ready. May nakaharang dito. Nangyari doon. Ayun. Ay, ayos natin. Ayan. So, kabit na natin ulit siya. Then, testing tayo kung magpipit ng papel. So, tinatsaga lang natin to pagre-repair guys. So, kung napansin nyo, no, yung kamay natin, ayan o, medyo mahirap na rin siyang humawak ng mga tools. Pero, so, ito guys, kamay natin, no, medyo mahirap na rin siyang humawak ng tools. Siya, papansin niyo. So, dahil to do sa aking gout, no, naging cause naman ng aking kidney failure. Pero, walang problema dyan. Nagagawa ng paraan niya. Meron nga tayo guys na pina-follow na kung siguro kilala nyo rin yun. Wala siyang ano guys, wala siyang kamay. Putol yung kanyang kamay. Yung ginagamit niya paa. So, lalo mas mahirap yung guys. Sa sitwasyon natin, ang medyo hirap lang yung mga daliri ng kamay natin. Pero siya wala talaga siyang kamay. So yung pinangkakalas niya ng screwdriver, yung ginagamit niya, pinangahawak niya sa screwdriver ay kamay. Biruin niyo yun guys. Kung yun nga ay kaya niya. So ano pa tayo? Wala tayo karapatang magreklamo guys. So fast forward muna natin to guys para mabilis. Baka sumobrang haba na. Guys, so medyo madugo, no? Medyo madugo talaga guys. Medyo madugo tong ginagawa natin to. So Canon model E57, E4570, no? So pero anyway, sasabihin pa rin natin to. Ito po, mula nung nagkasakit po tayo, ito kwentuhan ko kayo guys, no? Mula po nung nagkasakit tayo ng kidney disease o yung sakit sa bato yung Tagalog, ay tapos dumaan yung pandemic. So syempre kailangan nating suportahan din ang ating
pangangailangan sa treatment kasi napakamahal ng gasto. So nag-aral po tayo mag-repair ng printer at saka ng mga laptop, mga computers. So yun po ang nagiging source of income natin, pero hindi naman siya ganun kalakas, no? Pero nakakatulong na rin siya. So kahit na ganito ang mga kamay natin, yung mapansin nyo guys, yan, hindi na siya nagkaroon siya ng problema gawa ng aking gout, no? Nag-manifest na yung mga gout crystals, kaya yan, yung ibang daliri ko nag-lock na siya, so hindi na siya nauunat, so ganyan na. Pero tuloy lang tayo, tuloy lang laban natin guys. Meron nga tayong nakikitang nagbablog, walang kamay gaano kahirap yun guys. Ang ginagamit niyang pangkalas, gamit ang screwdriver, gamit ang martilyo, nagpapanday siya, naglalagari, ay gamit niya yung paa. So kung yun guys, nakagagawa niyang mabuhay gamit lang yung paa niya, nakakapagawa siya ng electronics, nakakapaghilang siya, nakakapag-welding, nakakapagpanday, tayo pa kaya may kamay pa naman tayo, kaya ng daliri lang natin may problema. So lahat naman ng bagay may remove. Tsaga lang talaga yan. So pagka gusto mo talaga, ay magagawa mo. Pagka ayaw mo, ay wala tayong magagawa. Pag gusto, may paraan, sabi nga nila. Pagka ayaw, maraming dahilan. Yan, diba? So yun guys, tapos na natin. So ngayon magte-test na tayo. Saksak na natin tong power cord. So sana nag-work yung ating ginawa ngayon. Mag-feed na yung papel. Yan. So wala naman tayong narinig na kakaiba. Subukan na natin ngayon mag-print, test print. So walang tayo ng papel. So ito yung papel guys, lalagyan na tayo ng papel. So sana mag-feed na siya, no? So testing tayo ng print tayo dito. Testing tayo. Sana mag-feed. Initialize pa siya. Tignan natin kung mag-feed. Sana mag-feed guys para solve tayo yung problem natin. Yun, nasabi ko. So hindi nag-workout, nahirapan siya mag-feed. Paper dyan. So hindi nag-workout yung ating ginawang remedyo, no? So try ulit tayo ng ibang way. So ito guys, naka-power on na natin. So yung ginawa natin kaninang fix, yung unang test natin nag-failed. So dinagdagan ulit natin siya ng bracket para maging okay siya. So hindi ko na siya binidyohan kasi hahaba na masyado. So ito guys, actual testing na ng feeding niya, no? So panoorin natin. Yan, nag-press na ako ng print button, colored. So yan guys, okay na yung print, wala na yung lagotok. So normal na yung feeding niya. Ayan, so tingnan natin, nagpiprint na siya. Ayan, so wala nang error. So yan guys, lumalabas na. So nagpiprint na siya. At okay na to guys. So yun, so thank you for watching.